verses 1 to 3. Ang awit ng pagpupuri kay Yahweh. Verse 1, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan. Atin niyang handugan, masayang awitan. Verse 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Amen. Verse 3, sapagkat si Yahweh, siya ay dakil at makapangyarihan Diyos, ang dakilang haring pa sa sinuman na dinodiyos. Amen po ba? Hallelujah. Sige, palakpakan natin ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Let's give Him the best. Let's give Him the 100% of our worship. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Thank you for this wonderful morning na kami yung ginising, Panginoon. Maraming salamat, Lord, that we have another day, another opportunity, Panginoon, upang Ikaw ay paglingkuran, upang Ikaw ay awitan, upang Ikaw ay sambahin, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil buong isang linggo mo kami, Panginoon, na iningatan. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, kailanman na hindi ka nagkukulang sa iyong mga anak. Hallelujah, Jesus. Marami mang nangyayari, Panginoon, but you are constant in our life, Jesus. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailan. Hallelujah, Lord, sa oras na to, hiningi namin ang pagsama mo, Holy Spirit. Have your way in this place, O God. Siyasatin mo ang puso na iyong mga anak, Panginoon. Ikaw ang mas nakakaalam, Lord, na aming pinagdadaanan, kung anong nilalaman ng puso at isipan namin, O God. Kaya Panginoon, iparanas mo ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang iyong kabutihan sa lugar na to, Panginoon. We are expecting greater things from you, O God. Have your way in this place, Holy Spirit. Do as you please, do as you will, O God. Ikaw ang maghari sa aming mga buhay. And we pray, God, Panginoon, na mabigay namin sa iyo, Panginoon, yung nararapat na pupuri, nararapat para sa iyo, O God. Hallelujah. Give us joy. Give us the desire, Panginoon, na mapapurihan ka sa oras na to, O God. Hallelujah. Unite us, O God. Unite us, Jesus. Maraming salamat, O God. Be with us today, Father. You be all the glory, the praises, and the praises that you deserve, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po. Awitan natin ng Panginoon ngayong umaga. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa ating mga awitin. Amen po ba? Sige po. Awitan natin ng Panginoon.
kinabukasan ko. Hallelujah! Pulutin natin pasalamatan, Panginoon. Amen. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya't araw-araw tayo magpupuri sa Diyos na buhay. Hallelujah! Sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin ka, pag-iwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit at samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Ang sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Amen. Di na kayang pigilin pa, pag-iriwan na nadarama. Ikaw lang dahilan, Panginoon. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng pagpurit magsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Isa pa. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, kailanman na hindi ka nagkukulang, O God. Ikaw ay tapat. Ikaw ay sapat, Panginoon, sa iyong mga anak. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord, church. Awitan na natin, Panginoon, na may pasasalamat. Hallelujah. Let's remember the goodness of the Lord in our lives. Hallelujah. Mga oras na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon. Hallelujah, O God. Worship you, Jesus.
sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo, Panginoon. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Panginoon, kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Awitan natin ang Panginoon. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon
Sa bawat araw, Panginoon, patuloy naming nararanasan ang biyaya mo, ang pag-ibig mo, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kaming iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Jesus, sa bawat araw, sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming iba
Ako'y tapat, Panginoon. Mula noon, hallelujah, Jesus. Let's worship the Lord, church. Tapat ang Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsambang. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang
open our mouth. Let's sing praises to the Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Yes, God. Ang iyong likha'y luluwag, hatiin ka. Hallelujah, Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat, O God, sa mga oras, Lord, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O God. Kahit na kami mismo yung lumalayo, Lord, hindi mo kami binibitawan, O God. Patuloy ka nagiging tapat. Hallelujah, O God. Hallelujah. You never failed, O God. Araw-araw pa rin namin nararanasan ang pag-ibig mo, Panginoon. There's so many circumstances na nangyari, Panginoon, all around us. Pero Lord, remind us, Lord, of your love, of your promises, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy kang manatili sa aming mga buhay, O God. Huwag mo hayaan, Lord, na kami mawala, O God. Hawakan mo kami ng pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Gawin mo kaming banal mong tahanan, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We are sorry, Lord. Tawarin mo kami, Panginoon. Kasi madalas nakakalimutan namin nandiyan ka, O God. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sa oras na to, Panginoon, we surrender everything to you, O God. We surrender our lives to you, Panginoon. Ikaw ang mas nakakaalam ng buhay namin, Lord. Kaya gawin mo ang nais mo. Maghari ka, O God. Ang will mo, Panginoon, ang siyang mahayag, ang siyang mapangyari, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Niyadala namin sa iyong paanan ang aming gawain sa umagang ito, O God. Hallelujah, Jesus. Be in control, Father, sa lahat ng tatayo, sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Ang boses mo, ang salita mo, ang mamutawi sa bawat isa, O God. Lahat ito ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. And I pray that you open our hearts, our minds, O God, for your message today. Buksan mo ang aming isipan, Lord, upang matanggap namin ang nais mong sabihin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. And give us, Lord, the desire, the heart, Panginoon, na handang makinig sa iyo. Hallelujah, Jesus. Buksan mo ang mga tenga para sa iyo, God. Hallelujah. Ikaw na pong bahala, Panginoon. We surrender to you everything, Panginoon. Mula sa oras na to, O God, ikaw na pong bahala, O God. Wala kaming kayang gawin, Lord. Apart from you, we are nothing, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw na pong bahala, Panginoon, sa oras na to. We surrender everything at your feet, O God. Hallelujah. So you are great. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, O God. Hallelujah. Pwede tayo panasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Let's give Him the best clap of offering. Ang kanyang pasasalamat na nararapat para sa Diyos na buhay. Sige po, let's open our mouth. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Hallelujah. Sa iyong lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ba ay na-bless ngayong umaga? Parang wala. Tayo po ba ay na-bless ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Sige po,
welcome po sa ating lahat. And let's welcome everyone, ang ating mga kapatid ngayong umaga. Sige po, ikot po tayo at i-welcome po natin ng bawat isa. Welcome po sa ating lahat. Welcome po sa ating mga manonood sa ating live. Ayan, meron po tayo mga first time, mga newcomer. Ayan, wala po. Ayan, welcome po muli sa ating lahat. And ngayon po, let's settle. Handa na po ating mga puso, ating mga tenga, ating mga isip para sa mensahe ng Panginoon sa ating ngayong umaga na dadalhin po ni Pastor Bong Gaho. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. So, isang magandang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Alam po natin na ang bawat isa po sa atin sa ngayon ay hindi lamang po na may mga kanya-kanya tayong obligasyon. Amen. Pero salamat sa Panginoon na yung desire po natin na marinig po natin ang kanyang salita sa umagang ito ay nagpapatuloy po sa puso po ng bawat isa. Kaya po tayo narito. Amen? Hallelujah. Para po marinig po natin ang kanyang salita. Saglit lang nga medyo. So muli, isang magandang umaga po. At ako po'y galak na galak po mga kapatid sapagkat nagkakaharap na naman po tayo ngayong umaga. Amen? Hallelujah. So nagkaroon po ba tayo ng kagalakan sa ating Panginoong Hesukristo sa umagang ito? Amen. So purihin po ang Panginoon at tayo na po'y, hallelujah, tayo na po'y dadako po sa ating gawain. At bago po ang lahat, tayo po'y samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Lord God, Jesus, Panginoon, muli maraming salamat sa isang panibagong pagkakataon, Lord God. Salamat sa isang magandang opportunity na patuloy mong na ipinagkatiwala po sa iyong lingkod, Panginoon, na maihayag ko ang iyong mabuting balita sa umagang ito, Panginoon. Kaya patuloy ko na hinihingi sa iyo, Panginoon, na langisan mo ang mga labing ito, Lord God, upang ang tinig na kanilang maririnig ay ang tinig mo at ang hindi ang aking sariling tinig, Panginoon, Lord God. Patuloy mo rin po akong itago sa iyong banal na likuran, Panginoon, upang ang kanilang makikita, Panginoon, ay ang ikaw, Panginoon, at hindi ang aking sariling kakayanan, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat po muli. Patuloy ko po hinihiling sa iyo ang iyong gabay at pag-iingat, Panginoon, Lord God. Higit sa lahat, ang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Samahan niyo po kami at ilayo niyo kami sa anumang distraction in the name of Jesus, Lord God. Alam po namin na ikaw po ang aming ihahayag. Ikaw po ang aming itataas.
At ikaw po ang aming pararangalan sa umagang ito. Kaya Panginoon, patuloy namin hinihiling sa iyo ang katagumpayan at ang kalayaang magpuri at makinig ng iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So sa umagang ito po, tayo po itadako po sa ating topic sa ngayon, no, na kung saan ito po muna bibigyan po natin ng pamagat bago po yung teksto po natin. We still have time for the last days, no? Na kung saan sinabi po ito ng Ecclesiastes 3 verse 1. Ang sabi po dito sa mga ngaral chapter 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So maliwanag po na sinasabi po ng Biblia po sa atin na itinuturo nito na ang buhay po ng tao ay binubuo po ng iba't ibang cycle. O ibinubuo po ito sa iba't ibang yugto po. Amen? Nagkakaroon po siya ng kanya-kanyang panahon, mga kapatid, na kung saan kagaya po ng pagbabago po ng ating panahon sa ating kalikasan. Nagkakaroon po tayo ng tag-araw, nagkakaroon din po tayo ng tag-ulan. Amen. So yung pag-uusapan po natin sa ngayon ay isa po ito sa paghahanda din po sa buhay po natin. Kasi yung buhay po natin ay mayroon din pong cycle na kung saan sinasabi po doon ang lahat ay may kanya-kanyang oras. So yung buhay po natin, no, na kinakailangan din po natin na paghandaan po, mga kapatid. Bakit? Ang sabi po doon, napapanahon ang kapanganakan at ang kamatayan. Amen? So ibig sabihin, mayroong kapanganakan at mayroon din tayong kamatayan. So, alalahanin mo natin mga kapatid, parang seryoso kayo eh. Hindi po tayo nagwi-week service ngayon ha. tayo po pinapaalalahanan ng Diyos kung paano po natin paghahandaan po yung huling mga nalalabing araw po dito sa mundo. Amen. Paano po ba? Bakit po ipinapaalala? Mahalaga ba yung buhay natin? Mahalaga ba yung nalalabing panahon po natin dito sa mundo? Amen. So, alam po natin na we are living in a very exciting generation po, mga kapatid. Tayo po'y palisan na. Tayo po'y paalis na sa pinakamagandang henerasyon sa ngayon. Amen. Kaya nga po maririnig po natin sa mga matatanda kapag nag-uusap sila sa mga bata, no? Kami pauwi na, kayo papunta pa lang. So dito po tayo naibabase o dito po naihahambing po yung buhay po natin sa ngayon. Ang Diyos po ay malapit nang bumalik. Amen? Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Malapit na talaga siyang bumalik. Alam po natin kasi, mga kapatid, marami nang sinabi ang Biblia na nangyayari na sa ngayon. Kaya isa po yun sa mga assurance na ang ating Panginoong Hesus, malapit na po siyang bumalik. Pero alam po natin, mga kapatid, na marami po ngayong tao ang nagugumon po sa paghanap po sa mga bagay na temporal na mga bagay. Ito po yung bagay na makamundong bagay. At nakakalimutan po natin, paghandaan po yung eternal life din. No? Nagiging okay na lang sa atin na pagdating ng umaga, gising na naman po tayo eh. No, nagiging okay lang kasi buhay pa naman eh. Pero alam po natin na ang buhay po natin ay napakaiksi lang. Ang sabi ng Biblia, ang edad ng tao, ilan daw? 120 years na lang. Pero may nangyayari pa po ba ngayon? Sa panahon ngayon ng 120 years, wala na. Kaya nga po yung buhay po natin sa ngayon ay napakaiksi na lang. Kaya kinakailangan po natin na alam natin na maiksi na lang yung buhay po natin. So ano po yung gagawin po natin?
kinakailangan din po natin paghandaan. Lalong-lalo na po, ang sabi po dito, mayroong last days talaga. Mayroong huling araw sa buhay po ng tao. Sa ayaw at sa gusto mo, darating at darating yung last days na yan. Amen? So, isa sa pinakaano po natin, pakatatandaan po natin na ang buhay po ng tao ay maiksi lamang. Amen? So, ito, halimbawa po natin, na ang buhay po ng tao ay parang roller lang sa kahaba. Ang roller, mayroong 12 inches, mga kapatid. Pero, dito po sa 12 inches yung haba na yan, ilagay po natin na yun ang buhay po natin. At dyan pa po tayo magumon. Tsaka kahanap ng mga temporal things sa buhay po natin. At kakalimutan po natin yung sinasabi doon na eternal life. Ano ba yung eternal life? Yung buhay na walang hanggan. So yung buhay natin dito sa mundo, 12 inches lang yun. Ngayon ang tanong ko po dito, saan na po ba kayo? O saan na po ba tayo sa 12 inches na yan? Baka yung iba po dito sa atin, nasa 11.99 na. Isang hakbang na lang, 12 inches na. O baka yung iba po dito sa atin, nasa 10 na lang. Pag sabing 10, mayroon pa nagsasabi na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baka yun na lang yung buhay po natin. Na yung pinaghahandaan po natin ng mga bagay-bagay sa mundo na wala namang kabuluhan. Pero yung eternal life po natin, nakakalimutan po natin yung buhay na walang hanggan. Ano ba kahaba yung buhay na walang hanggan? Alam ko po mga kapatid, na kahit pagdugtong-dugtongin pa natin yung lahat ng spaghetti dito sa mundo, ay hindi po magiging tapat para po sa eternal life po natin. Alam po natin na ano man kahaba yun, may didin yun, mayroong tuldok yun, mayroong katapusan yun. Pero yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos, walang hanggan po yun. Kaya kinakailangan din natin paghandaan. Kaya ngayon pa lamang po, dahil nandito po tayo, sa panahon po na palisan pa lang, kaya kinakailangan po natin ito, paghandaan. Kasi madalas po sa atin, hindi na po tayo nakakapaghanda eh. Na, malamang nga sa ngayon, kung tayo po'y mahilig o tayo po'y naghahanda po nito, no, dapat puno tayo rito eh. Wala sa ibang lugar yung ibang tao eh. Kung sila din po ay naghahanda. Pero mas mapalad po tayo mga kapatid. Sa umagang ito na yung presensya mo, presensya natin lahat, ay isa po sa nagpapakita po ng paghahanda po sa buhay po natin. Amen? Salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng lakas na ikaw at ako po ay maidako po sa lugar na ito upang magkaroon po tayo ng kahandaan po sa buhay. Sa darating po na last days po ng buhay po natin. Nagiging abala po tayo mga kapatid. Higit sa lahat sa ating trabaho, sa ating negosyo. Pero alam naman po natin na hindi masama yung trabaho. Hindi masama po yung negosyo kasi yun ang gusto ni Lord. Na kung naglilingkod ka sa Kanya, kailangan maayos ang buhay mo, mabuti yung buhay mo. May trabaho ka, may negosyo ka, etc. Pero ang nais ni Lord sa atin, yung magkakaroon tayo ng balance, no? Balance na pag-manage po ng oras po natin. Mayroon tayong oras sa trabaho, mayroon tayong oras sa Kanya. Amen? So dito po natin, hindi yung mauubos yung oras natin sa trabaho. Pero yung trabaho, mahalaga din po sa atin yun kasi ang sabi ng Biblia, huwag pakainin ang taong tamad. So kinakailangan din natin ng trabaho. Galit ang Diyos sa taong tamad. Ganon din po sa ating mga negosyo. Na kung may negosyo ka, huwag mo hayaan na sa negosyo ka na lang magumon. May time ka rin para paghandaan yung eternal life mo. Kasi napakahalaga po nitong eternal life po na sinasabi.
Walang katumbas ito. At ang buhay po natin mga kapatid sa ngayon, hindi po nagtatapos sa pagdating po ng last day. Kaya kailangan po natin na tatandaan na after ng last day, mayroon tayong panibagong generation na naman. Amen? At yun po yung sinasabi na nandoon po tayo sa buhay na walang hanggan kapag pinaghahandaan po natin ito. Amen? Hallelujah. Walang may nag-amen kasi hindi sila handa. Hallelujah, yun. Lahat po tayo dapat handa, mga kapatid. So ngayon po, kung tayo man po'y bigo, no? Itong mga nakalipas na araw na hindi po natin napaghandaan po ito, no? Maaring simulan po natin ngayon. No? Simulan po natin na paghahandaan na po natin yung dapat po natin paghandaan. Ang nais lang din naman ng Panginoon na gusto niya na magiging balance tayo eh. Hindi puro trabaho. Ayaw din ng Panginoon na puro na lang tayo sa Lord. Kasi kung puro tayo sa Lord, pagkatapos wala naman tayo makain, ano sasabihin ni Lord? No? Kaya nga kinakailangan, ang nais ng Panginoon na mayroon tayong balance sa pag-manage po ng oras po natin. Amen. So dito po kinakailangan papahalagahan po natin yung mga bagay na mayroon din kabuluhan na kung papaano ba natin makamtan yung eternal life. Yung everlasting life, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. So kaya ngayon pa lamang, i-set aside na po natin yung mga bagay na maari pong makapag-agaw po sa atin sa pagpapahalaga po natin ng oras po natin para po sa natitira po nating oras dito sa mundo. Amen? So ano po ba yung mga bagay na dapat po natin paghandaan? So mayroon po tayong 3 bagay lang na pag-uusapan sa umagang ito patungkol po sa paghahanda po natin sa ating natitirang huling mga araw po dito sa mundo. Naniniwala po ba tayo naniniwala po ba tayo? Ito yung hindi na tayo tatagal sa mundong ito? Amen. Kasi katulad sa akin, hindi ko pasalamat nga rin ako sa Panginoon kasi wala tayo talagang maisip eh. Wala tayong magawa kung ano yung will ng Panginoon sa buhay po natin. Pero sa ayaw at sa gusto natin, talagang darating sa atin yung last days na yan na sinasabi. So papaano po ba natin ito paghandaan? At paano po natin papahalagahan po ito? 3 bagay na dapat po natin paghandaan. Alam nyo po kasi, kung babalikan po natin yung creation, ang ating amang nasa langit, naghanda din, hindi po ba? Siya po'y makapangyarihan sa lahat. Pero bakit hindi niya ito ginawa ng isang araw lang? O hindi niya ito ginawa ng isang click lang ng kanyang kamay? Pero bakit ginawa niya po ito sa loob ng 6 na araw? Ang ating Diyos, amang nasa langit, siya po yung napakapangyarihan. Pero naglaan po siya ng oras. Naglaan po siya ng araw para sa kanyang mga creation. Kasi kung hindi niya po tayo nilaanan ng oras, maaring mali-mali creation sa atin eh. Maaring may kulang eh. Pero dahil sa nilaanan niya po tayo ng oras, kumpleto tayo. Wala na tayong hahanapin. Ganon tayo mahalaga sa Diyos, mga kapatid. Amen? So dapat, ang pagpapahalaga po natin dito po sa last days na sinasabi dito, parang parang cellphone. Naku, si pastor sa cellphone na naman. Bakit? Alam nyo po, yung cellphone po kasi, parang nagiging buhay na ng tao. Maaring makalimutan po yung mag-makeup, wag lang yung cellphone. Makalimutan lang yung Bible, wag lang yung cellphone. Di bali na walang kain basta nagsi-cellphone. Nag-EML.
No, dapat ganon tayo magpapahalaga. Bakit? Bakit dumating po tayo sa cellphone? Yung cellphone kasi mga kapatid, hindi rin po ito masama. Kasi ang tawag po dito, advanced technology po ito. Isa po sa nagbibigay sa atin ng kagaanan, kagamitan na nagbibigay po ng kaayusan po sa atin. Bakit? Nung unang panahon, hindi ba? Kung ang anak mo, kung ang asawa mo may trabaho sa ibang bansa o ibang lugar, hindi ba kailangan mo muna magpunta sa PTNT, sa RCBC, magtitelegram ka doon o kaya maghulog ka doon sa post office na sulat. Pero ngayon, ano ka-advance po ito? Kahit natutulog ka na, nakahiga ka na, pwede kayong mag-usap. Ay, hindi po ba? Pero alam po natin na yung cellphone na to, yung gadget na to, ang siyang mag-agaw ng oras natin para ilaan po natin sa huling araw po natin dito sa lupa. Aagawin ng gadget na to yung oras po natin. Kaya minsan, nakakalimutan talaga natin yung eternal life po natin dahil sa gadget. Kaya ano ko siya na gagamitin po natin na bilang isang mahalagang bagay po. Higit sa lahat, sa paglingkod po natin o sa paglaan po natin ng oras po natin dito. Bakit? Kasi ang cellphone, kahit kayo lang dalawa sa bahay, mayroong password. Amen? O, kanino cellphone dito walang password? O, di ba lahat may password? Ay, hindi, si pastor lang. Walang password ang cellphone ni pastor. Pero wag nyo dapat i-misinterpret po yung password na yan. Alam po natin kasi mga kapatid, na kaya may password yung cellphone nyo kasi may mahalaga dyan sa loob. Kaya nilagyan mo yan ng pattern, nilagyan mo yan ng password. Dahil mayroon siyang mahalagang bagay dyan sa loob na ang gusto mo, ikaw lang ang nakakaalam. Hindi po ba? So katulad sa cellphone ko, cellphone lang may halaga dito. Pero walang halaga yung loob. Kaya walang password. Amen. So yun po, isa po sa mga ipinapakita lamang po natin para malaman po natin kung ano ba kahalaga na mag-spend tayo ng oras po natin para sa eternal life po natin. Paano ba natin makakamit yung eternal life po natin? Sa tingin po ba natin, uupo lang po tayo, pagkatapos kakanta-kanta po tayo, makakamtan po ba natin kaagad yung eternal life na sinasabi? Kailangan po natin i-exercise din po ito. Kailangan din po ng oras po ito. Na kung yung trabaho po natin nangangailangan ng oras, ganon din po tayo dito. Nangangailangan din po ng oras po ito. So ano pong unang bagay na dapat po natin paglaanan? Ito po. We still have time to be saved. And di ba sinabi na natin, malapit na. Dumating ang Panginoon. So ang pagdating ng ating Panginoon sa ngayon ay hindi na po siya para magligtas pa. Kasi tapos na siyang ipako sa cross. Darating siya ngayon para maghukom. Amen? Hindi na siya para magpapako pa, para magligtas pa, kundi darating siya para hukuman. Para piliin kung sino yung nasa kanya at kung sino yung hindi para sa kanya. At kailan po natin matatagpuan ang kaligtasan na yan? Sa araw na ito. Hindi po natin pwedeng ipagpabukas po yun mga kapatid. Today is the day of salvation po mga kapatid. Ano po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Ang sabi po dito, sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay ipinapakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinalukluluhan kita. Isa pa. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. So yung kaligtasan po natin mga kapatid, hindi pala mamaya, hindi pala dapat bukas o hindi mamayang gabi, kundi ngayon mismo. Kaya nga po marami po sa atin
No, kung mayroon man dito na nag-church lang siya, na kung nag-church lang siya at sinasabi niyang ligtas na siya na hindi niya naman tinanggap si Jesus Christ sa buhay niya, hindi pa rin assured yung sinasabing kaligtasan niya. Ang sabi, sapagkat ngayon ang panahon ng pagliligtas. Alam niyo po mga kapatid kung bakit po sinabi po dito na ngayon ang araw ng pagliligtas? Kasi po, simula ngayon, nakaupo tayo dito, nakikinig tayo dito. Sino po yung nakakaalam po sa pwedeng mangyari kasunod po nito? Mayroon ba? Mayroon bang nakakaalam na sa pagbaba po natin dito kung ano po yung kasunod? Ano po yung mangyayari sa atin? Hindi po ba? Wala. Ang Biblia po nangako po sa atin. 8,000 promises po sa Biblia. Nangako po siya sa atin. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, maraming mga bagay na pagpapalain po tayo. Pero isa yung hindi niya ipinangako po sa atin. Yung kung buhay ka pa bukas. Hindi sinabi ng Biblia na bukas buhay ka pa. Kaya wala tayong dapat ipagmamalaki sa araw ngayon. Kaya nasa sa atin yung choice. Kung tanggapin po natin si Jesus Christ ngayon. Kung tatanggapin po natin ang kaligtasan sa buhay po natin ngayon. Amen? Wala po tayong pwedeng ipagmamalaki. Hindi po natin hawak ang panahon. Hindi po natin hawak ang buhay po natin. Simula ngayon hanggang mamaya, marami pong mangyayari. Hallelujah. So kaya po mga kapatid na kung saan po ay hindi po natin masasabi na kinakailangan po yung mamaya. Kasi nagiging ugali po natin yung mamaya na lang. Mamaya na yung kaligtasan. No? Marami tayo, lagi natin tatandaan na yung promise ni Lord napakarami. Pero hindi niya ipinangako po sa atin na bukas buhay pa tayo. Kaya simula ngayon, tanggapin mo na, no? Ang katotohanan ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So kinakailangan din po natin na magkaroon po tayo ng panahon para po sa ating kaligtasan. So, paano ba tayo magkaroon ng kaligtasan? No, kasi ang nais po ng Diyos dito na tanggapin natin yung salvation. Pero paano ba tayo magkaroon ng kaligtasan? Una-una, admit that you are a sinner. Admit that you are a sinner. Sino po yung hindi nagkasala po dito? Hindi ba wala? Lahat po nagkasala. Ang sabi doon sa Romans 3:23. Ang sabi po doon sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag po 'yon na sinabi po ng Biblia, lahat tayo nagkasala. Kaya walang nakakaabot po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Kaya wala po tayong maaring ipagmamalaki po sa Diyos. Kaya kailangan lang po natin na i-admit po natin na tayo po'y makasalanan. Huwag tayong mahiya. Kasi nag-a-admit ka ng kasalanan mo hindi sa kay pastor. Hindi po sa kay pastoratan. Kundi ikaw at ang Panginoon mong Diyos ang pinagsasabihan mo. At ang sinasabihan mong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang nakahandang magpatawad sa iyo. Gaano man kapula ng iyong pagkakasala, kayang-kaya niyang paputiin ito. Amen. Hallelujah. Kaya wag po tayo mag-alangan, lumapit po tayo sa Panginoon at humingi po ng kapatawaran sa anumang mga bagay. Anumang mga kasalanan po nating nagawa. Heart to heart kayo. No? Yung marami kasi tayong mga pamamaraan para po makipag-usap sa Panginoon. Mayroon nga po kaming kapag nakipag-usap siya sa Panginoon, mayroon siyang upuan, mayroon din sa harapan niyang upuan. Kasi feel niya talaga si Jesus Christ nandyan din sa harap siya at nag-uusap po sila. No?
Kaya wag po tayong mahiya, wag po tayong matakot, lumapit sa Diyos sapagkat ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam po kung ano po yung heart mo, ano po yung pagkakamali mo, ano po yung mga kabigatan mo. Ang gusto lang ng Diyos na isubmit mo ito sa Kanya. Amen? Ano pa? Kailangan po natin, no? Na paniniwalaan po na mahal tayo ng Diyos. Amen? Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, ang sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mayroon po dito mga kapatid, no? Dalawang bagay. Mayroong ligtas at mayroong hindi ligtas. Ang sino lang sumampalataya, ang sabi niya dito, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kinakailangan po natin, paglaanan po natin ng oras na kinakailangan, mayroong tayong pananampalataya sa Kanya. Kung nais po natin hindi po tayo mapahamak. Kung ang lahat sa atin ay nagnanais ng buhay na walang hanggan, ang gagawin po natin, sumampalataya po tayo sa kaisa-isang anak ng ating Amang nasa langit. Amen. Sapagkat mga kapatid, kung alalahanin po natin, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, kung napapansin nyo po yung mga mensahe po natin nung nakaraan linggo, simula nung Friday, hanggang nung Sunday. Nung 7 last word, at saka nung muling pagkabuhay, kung matatandaan po natin, yun yung pagmamahal niya sa atin. Yung pagmamahal na walang hinihiling. Yung pagmamahal na nagiging unconditional para sa atin. Kaya kinakailangan po natin na maglaan po tayo ng oras sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Ngayon, paano po natin masasabi na ikay mananampalataya kung hindi naman ikay makikitang nagpipray, hindi naman ikay nakikitang nagcha-church, hindi naman ikay nakikitang nakipag-usap sa Lord o nagbasa ng Biblia. So, ang lahat ng bagay, kinakailangan po natin ito ng panahon. Kasi kung tayo po'y naniniwala na malapit na tayo, ay kailangan ko na talaga maganda. Bakit? Darating at darating ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano pa po? Tayo rin po'y maniwala, mga kapatid, no? Na si Jesus ay namatay para sa iyo. Ano po yung kwento po ng 7 last word? Hindi po ba yung kamatayan ni Jesus Christ? Bakit namatay si Jesus Christ? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Na kung saan dapat tayo po yung magbata doon. Tayo po yung ipako doon sa cross. No? Pero sa halip inako ng Panginoong Hesus yun. Kasi mahal na mahal niya po tayo. Amen? Mahal po ba tayo ng Diyos? Amen. Nakita ng ating Panginoong Hesus na wala po tayong kakayanan. Kaya inalay niya ang kanyang buhay para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po tayo kamahal ng ating Panginoon. At kinakailangan din po natin na sumampalataya po tayo na siya po'y muling nabuhay para din sa iyo. Bakit kailangan niya muling mabuhay para sa atin? Para sa iyo, para sa akin, no? Para magkaroon po tayo ng pag-asa. Hindi lang pag-asa, kundi buhay na pag-asa para sa iyo at para sa akin. Kasi kung hindi si Jesus Christ nabubuhay, walang saysay, mga kapatid. Walang saysay yung nandito tayo lahat. Walang saysay na may nangangaral po dito. Para ano? Wala naman palang pag-asa. Kaya po na nung muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Ano mang mga pangarap nyo, mga kapatid?
may pag-asa. Ano man kalaki ng mga kabigatan nyo, ano man kabigat yung pasan nyo, may pag-asang gumaan. Ano man pong problemang sakit na nararamdaman nyo, may pag-asa ng kagalingan. Kasi si Jesus Christ muling nabuhay para sa iyo na magdadala ng pag-asa, mga kapatid. Hindi siya nagiging pabaya po sa atin. Iniligtas niya tayo dahil mahal niya tayo. Ibinuhis niya yung buhay niya dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang kailangan lang natin sa ngayon, yung maniniwala o sumampalataya. Sapagkat sinabi niya sa kanyang mga salita, call now in the name of Jesus and be saved. Amen? Ang tanong, tumawag na ba kayo? Amen? Amen. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ikalawa, we still have time to surrender. We still have to surrender our lives to the Lord. Amen. Kinakailangan po natin na i-surrender o isuko po natin yung buhay po natin sa Diyos. Amen. Alam po natin kasi, mga kapatid, na wala po tayong ipagmamalaki po sa ating sarili. Ang lakas po natin, saan ang galing? Sa Diyos. Kasama na po ito sa creation po eh. Na-i-create po tayo ng Diyos. Buo, kompleto. Kaya nga tinatawag po dito perfect creation po, mga kapatid. Kasi kung kirinate po tayo ng Diyos na wala po tayong lakas, paano po tayo maglakad? Paano po tayo makapagtrabaho? Wala pala tayong lakas. Kirinate tayo ng Diyos na mayroong dalawa kayong mata. Ako isa na lang. Para po magkaroon tayo ng kaayusan sa paglakad. Makakakita po tayo. Create tayo ng Diyos na mayroon tayong dalawang paa para makakapunta po tayo sa kung saan po tayo pupunta. Yun po yung paghahanda po ng Diyos sa atin. Kaya ang creation po ng Diyos, nagiging perfect po ito para sa atin. Kaya ano pa po yung dapat natin ipagmamalaki? Isuko na po natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi nasa Kanya yung lahat. Nasa Kanya yung kasapatan po natin. Alalahanin po natin yung buhay ni Paul. Sino ba si Paul? Hindi po ba? Siya po si Saulo. Bago po siya nag-Paul, si Saulo muna siya. Ano po yung buhay ni Paul? Hindi po ba siya po yung taga-usig ni Jesus Christ? No? Ang buhay ni Paul, nung isinuko niya po, nung ipinagkatiwala niya po sa Diyos completely, yung buong buo na pagtitiwala niya sa Diyos, alam niyo, nagbago yung buhay niya eh. Ito po yung pagbabago ng kanyang buhay na kung saan po na nag-impact po ito sa buong mundo. Marami pong hindi naniniwala sa buhay ni Paul. Abay si Paul, si Saul, siya po yung taga-usig ng ating Panginoong Hesus. Na yung gawain na ito, na kapag nalaman ito ni Saulo dati, sinusugod niya ito, hinuhuli niya yung kanyang mahuli at ipinapatay ang kanyang mapatay. Dahil alam ni Saul noon na yung kanyang ginagawa, yun yung tama at mali yung ginagawa natin na ito. Pero nung ma-encounter niya si Jesus Christ doon sa Road of Damascus, nagbago ang kanyang buhay. Nagbigay po ito ng isang malakas po na impact. Ng isang, ano nga pong impact sa Tagalog? Basta impact. Tagalog. Ng isang, hallelujah. Ng isang pasapa, parang sumabog ba? Parang pasabog.
English na ba tayo lahat? No? Ano ba yung Tagalog sa impact? Naalala ko na yun kagabi, na nawala lang sa isip ko eh. Yun ang nagbabago sa kanyang buhay at nagpa-impact sa kanya sa buong daigdig. Na yung si Saul na dati ay taga-usig ni Jesus Christ, taga-usig ng mga Christian, ngayon naghahayag na ng mabuting balita ng Diyos. Amen? So katulad din po natin mga kapatid, si Paul din nananawagan sa buhay po natin na kung susuko tayo sa Panginoon, katulad ng kanyang pagsuko, yung buong pagsuko. Amen? Ang sabi ni Paul, isuko nyo na rin yung buhay nyo kasi alam nyo rin na magkaroon ng pagbabago ang buhay nyo kung isuko natin ng kumpleto sa Panginoon. Hallelujah! So ano po yung nangyari sa buhay po ni Paul? Hindi po ba nagiging tanyag ang kanyang pangalan? Magunaw man yung mundo, magunaw man yung langit, yung kanyang pangalan ay nakatala pa rin sa Biblia? Amen? So kinakailangan po mga kapatid na kung tayo po sa ngayon po, nagdadalawang isip na isurrender natin ang buo po yung ating buhay sa Panginoon, buuhin nyo na. Kasi kung nagsuko ka ngayon ng 99% sa ating Panginoong Jesus ng iyong buhay at may natirang 1%, alam nyo pwede kang hatakin ng 1% na yan pabalik. Parang kamatis sa isang basket. Na yung kamatis na puro buo, puro matino, at nilagyan mo to ng isang sira, uubusin niya to. Uubusin niya yung mga matino. Kaya kinakailangan, kumpleto, buo kapag tayo'y sumuko sa Panginoon. Amen? Ganun po yung panawagan po sa atin ni Paul na katulad ng pagsuko ko sa Panginoon, ipinagmamalaki niya talaga yung sarili niya. Sabi niya, ang lahat isinuko ko. Ano ba yung dapat natin isuko na lahat-lahat? Una-una po dito, kinakailangan isuko po natin yung mga old habit po natin sa Diyos. Ano po yung mga old habit na ito? Ito po yung dati nating nakagawian. Amen? Katulad ni Paul, anong nakagawian ni Paul? Siya po'y taga-usig. So sa atin din sa ngayon, tayo po'y makasalanan. Isuko natin yung habit natin. Na kung dati, ito ha, kung nagsasabong ka, kung nagsusugal ka, kung nagsisigarilyo ka, ano pa, alam nyo na. No? Isurrender po natin lahat sa Diyos yan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng pagbabago sa iyong buhay. Ang Diyos ang magbibigay ng pagbabago sa buhay ko. Alam nyo po, nung unang panahon po mga kapatid, yung misis ko pala, ako yung Saul. Ako yung Saul sa kanyang buhay. Na kung saan makikita ko lang siya na nagbabasa ng Biblia. Aagawin ko yung Biblia. Pupunitin ko yung Biblia, itatapon ko yung Biblia. Kaya isa sa pinakamatinding pasanin ako noon ng aking asawa. Ayaw ko na makita ko siya na nagbabasa siya ng Biblia. Hanggang sa dumating yung point na hinamon ko yung Diyos. Sige nga, kung totoo ka, bumaba ka dito kasi magtatadyakan tayo. 1 linggo lang mga kapatid. Ay, 3 days lang. Nalaglag ako sa pinapatungan ko sa trabaho ko, napilay ako, mahigit sa 1 buwan. Hindi ako makakalakad. Ang sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, yun lang naman pala kaya mo eh. Hanggang bibig ka lang naman pala eh. Sumuko ka na kasi. Yun po yun. Kaya nga po, alam nyo, kung hindi ko isinuko sa Diyos ang buhay ko, maaring nga naisip ko, wala na rin ako ngayon. Maaring hindi ko alam kung saan na yung buhay ko. Kasi walang kasiguraduhan. Pero kapag isuko po natin yung buhay natin ng buo sa Panginoon, magkakaroon po ito ng assurance
no? Para po sa ating kaligtasan. Amen. Hallelujah. Ano pa? Isuko din po natin yung mga weaknesses po natin. Ano bang mga kahinaan mo? Ano ba yung nandyan sa iyo na nagpapahina para maglingkod tayo sa Panginoon, para po maglaan tayo ng oras? Isuko po yan natin kasi siya po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan. Amen. Ano po yung sabi po ng Isaiah? Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi niya po dito, ngunit muling lumakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Ama, yan. Lilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi napapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. So ganun po yung nasa Panginoon. Malakas. Kaya na minsan po mga kapatid, kung tayo po'y nanghihina, i-check po natin yung sarili po natin. Kompleto pa po ba yung pagsuko ko sa Panginoon? Ay Lord, bakit ako ganito? Bakit ako nagkaroon ng kahinaan? Patuloy tayo na humiling. Humingi tayo ng kaayusan po sa ating Panginoon. Ano pa po? Greediness. Yung kahirapan po natin. No? Na dapat din po na isuko po natin sa Panginoon. Maaring mahirap po tayo ngayon. Pero alam po natin na may paraan ang Diyos para po bibigyan niya po tayo ng pagpapala po sa buhay po natin. Sapagkat ang Diyos po ay hindi po nagiging pabaya para sa atin mga kapatid. Kung hindi po kayo nagsasawa, ipatutuo ko to. Akin pa rin. Ang kabutihan ng Diyos sa buhay po namin. Dati, sino bang nakakaalam po dito na yung tinitirhan po namin? Nangungupahan lang din kami. Pero yung tinitirhan po namin, ang tawag ng aming isang kakilala, yung sabi niya, kulungan man yan ng baboy. Pero kapatid, kung sa ngayon, titingnan niyo po, yung kabutihan po ng Diyos sa akin, sa buhay naming pamilya. Nag-uupa kami, malaki po yung binabayaran, na ibibigay sa amin lahat ng aming mga pangangailangan. No? Na kung dati wala pa nga kaming electric pan eh. Pero ngayon yung pamilya ko nasa aircon nakakatulog. Amen. Ganon ang Diyos. Gumawa ng kabutihan sa iyo kapag isuko lamang natin ang ating buhay sa Kanya. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi ako pwede sa aircon. Nung isang araw tumigas yung katawan ko, puro hangin. Kaya nga naabawal ako dyan. Manatili ako sa electric pan. Hindi muna ako dyan. Isuko lang natin yung kahirapan po natin sa buhay po natin mga kapatid. Ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga pangangailangan. Ang Diyos din ang may kakayanang mag-provide ng ating mga pangangailangan po mga kapatid. Hallelujah. Supurihin po ang Panginoon. Amen. Ano pa? Surrender our own belief. Ano ba yung mga belief na to? Yung mga paniniwala po natin. Sino po ba yung mga Kristiyano po dito na pagdating ng mayroon siyang sakit na nalapit pa sa nalapit sa kay Mang Kepweng? Mayroon pa ba? Wala na. Purihin ang Panginoon. Amen. Kasi ang lahat nagtitiwala na sa Diyos. Yes. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po kasi mga kapatid na kung ano man po yung mga bagay na nagtatali po sa atin pagdating po sa mga belief na ito. Nagiging access po siya natin para mawalan po tayo ng tiwala sa Kanya. Maalis po yung pananampalataya po natin sa Kanya. Lalong-lalo na pagdating po sa sakit at karamdaman. Kasi nga po, mayroon po mga Kristiyano na pagdating ng sakit at karamdaman, lumalapit pa sa kay Mang Kipweng, no? Na hindi naman dapat natin gawin kasi mayroon tayong Diyos na manggagamot. Mayroong Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo na'y pinagaling. Amen.
Isa pang patutuo ko sa buhay. Huwag sana kayong magsawa sa pakikinig. Alam ko na ang lahat ng ito, kabutihan ng Diyos sa akin. Umuwi yung anak ko galing ng hospital nung Friday. At doon ko nalaman na nag-uusap-usap na mayroong infection sa baga yung bata. Kaya hindi basta-basta makakauwi. May tubo. Na second smoke ata yung mami niya. Kaya nagkaroon ng infection. So ngayon, ang sabi ko sa anak ko, sabi ko, Tuto, kayo rin mag-pray na magkaroon ng kagalingan yung bata at makakauwi na po kayo dito. Iba yung nature sa bahay kaysa doon sa ospital. So ngayon, sumagot din tong misis ko, sabi niya, ikaw din mag-pray. Ang akala niya siguro, hindi ako nagpipray. Magkaiba kami ng higaan. Nung dumating sa time na ako na ipatulog, mga kapatid, nung dumating na sa time na nakahiga na ako doon sa kwarto ko, nagpray ako. Sabi ko, Lord, hindi ko pa nakita yung bata pero nakikita ko na yung paghihirap niya. Ikakalabas pa lang. Tapos may tubo na. Sabi ko, Lord, tulungan niyo kami na magkaroon ng kagalingan yung bata. Hanggat sa hindi ko na namalayan, umiiyak, pumapatak na yung luha ko. No? Na yung heart ko, yung puso ko, nararamdaman ko yung pagsakripisyo ng bata. Masakit sa atin na kung pwede nga lang na kung tayo doon sa kalagayan ng bata, gawin natin eh. So nagpray ako, kinabukasan parang okay lang sa akin, wala na. Relax. Nagiging relax pa ako. At nung kagabi, umuwi ulit si Toto. Ang sabi ni Toto, ang tanong ko pala, kailan kayo uuwi? Sabi niya, hindi pa. Sabi niya, mamayang gabi pa yon, mamaya pa malaman. Sabi ko, anong mamaya pa ang malaman? Sabi niya, good news yan at saka bad news. Sabi ko, hindi. Sabihin niyo yung good news, wag niyong bad news. At pagtingin ko sa cellphone ko, may nakalagay good news. Sabi ko, ay good news nga. Pumasok yung anak ko, kausap yung asawa niya doon sa cellphone. At sa paglabas po ng anak ko doon, sabi niya okay na si Bibi. Tinanggalan na ng tubo. Can you imagine po mga kapatid, kung ano po kabuti ng Panginoon po sa buhay po natin kung tayo po'y nagiging tapat sa Kanya. Hindi niya pababayaan yung mga panalangin po natin. Siya ang gagalaw para po kung paano po tayo gumaling, paano po tayo ma-deliver sa lahat ng ating mga bilip sa buhay po natin na kung isuko lamang natin ito. So salamat sa Panginoon. No? Na nariyan siya para dinggin yung panalangin namin buo sa bahay. Binigyan niya ng kaayusan yung bata. So para akong para akong nabunutan ng tinik na parang gumaan ang pakiramdam ko nung marinig ko, sabi niya okay na yung baby. Nakaka-amaze yung kapangyarihan po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya wag po tayo mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Ano man po yung problema po natin, ano man po yung mga kahinaan po natin, kabigatan po natin, ilapit po natin sa Panginoon. Amen? So, pangatlo, na dapat po natin paghahandaan. We still have time to prepare for the coming of the Lord. Amen? So, kinakailangan din po pala natin paghandaan po yung pagdating ng ating Panginoon. Why? Because the coming of the Lord is quickly. Madalian. No? Jesus is coming quickly. Biglaan. At hindi lamang po, hindi po natin masasabi po na biglaan. Darating siya na para siyang isang magnanakaw sa buhay po natin. Kaya kailangan po natin
na maghanda po sa kanyang pagbalik. Amen? Pero may nagtanong, sabi niya, Pastor, bata pa lang ako, naririnig ko na, babalik daw si Jesus Christ, pero hanggang ngayon, hindi ko naman narinig eh. Hindi ko naman nakitang babalik siya eh. Totoo kaya yun? Totoo kaya na may Diyos? Ay, ang sabi, kailangan natin ipaunawa na totoong may Diyos. Ang sabi niya, paano kung pagdating natin sa langit, walang Diyos? Yun po yung pinakamagandang tanong. Sapagkat walang Diyos, walang langit, kung walang Diyos. Amen? Kaya niya binanggit na mayroong langit. Kung pagdating natin sa langit, paano kung walang Diyos? Kaya ang pinakapatunay po natin na mayroong Diyos kasi mayroong langit, ang sabi po doon sa Revelation, ang sabi niya, ang langit ay tirahan ng lahat ng mga iniligtas ng Diyos. Tirahan natin yon. Walang ibang titira doon kung di lahat ng mga iniligtas po ng Diyos. Ngayon kung pagdating natin sa langit at kung wala naman talagang Diyos, di ano ngayon? Wala eh. Ang mahalaga, naghanda tayo. Paano ngayon? Kung mayroong Diyos, naghanda ka ba? O hindi po ba? Ganon lang yun tayo. Yung lahat ng pinaghahandaan po natin dito sa lupa, hindi nawawalan ng saysay po ito. Kasi kung may magsabi na walang Diyos, haka-haka lang yon. Wala silang patunay na walang Diyos. Pero tayo na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, alam natin na mayroong Diyos sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, lahat ng mga ginagawa po natin dito, hindi ito nasasayang. Mayroon man Diyos o wala. Bakit? Naghahanda tayo para sa ating buhay na walang hanggan. Dahil tayo po mismo ay nakakaalam at nakakaranas na ng kapangyarihan po ng Diyos. Maari nyo rin yan isagot po. Maari may magtanong po sa inyo. Mayroon pa nga nagsabi sa akin, nagtanong, sino gumawa sa akin daw? Sabi ko, ngayon ibalik ko sa iyo ang tanong mo. Sino gumawa sa iyo? Sabi niya, nanay, tatay ko. Hindi kasi nila naunawaan yan. No? Sabi ko, kung nanay at tatay mo pala gumawa sa iyo, bakit hindi kanya ginawa gold? Kasi nanay mo naman niya gumawa sa iyo. Bakit hindi kanya ginawang pinakamagandang lalaki sa buong mundo? Kasi nanay naman yung gumawa sa iyo. Hindi po ba? Pero may Diyos eh. Siya po yung nakakaalam ng disenyo para sa atin. Kasi nga may Diyos. So dito po natin malalaman na kinakailangan po natin na mapaghandaan po natin. Alam po natin na sa muling pagbalik po ng ating Panginoon, mayroon siyang gagawin. Amen? Naniniwala po ba tayo dyan? Na hindi siya babalik kung wala lang naman siyang gagawin. Kaya siya babalik dahil mayroon siyang gagawin. Una niyang gagawin, He will come to raise to those who are dead in Christ. Una-una niyang hakbang po yon. Nasa kanyang muling pagbalik po dito, yung mga unang namatay na naniniwala sa kanya yun bubuhayin. So halimbawa, katulad ko, kung ako na po'y namatay na at hindi pa bumalik ang ating Panginoon, ako po iaasa na sa kanyang pagbalik, bubuhayin niya ako. At ang mga buhay na ito, isasama niya at titipunin doon sa kanyang mga muling binuhay. So yun po yung garantiya po ng Diyos sa atin. Kapag naglaan po tayo ng oras para sa Kanya, marami tayong haharbisin, marami po tayo ditong aanihin. At hindi po yan nawawalan ng saysay po mga kapatid. Ano pa? Siya po'y babalik upang magbigay po ng reward po sa atin. Amen? Sino po gusto ng reward? Isa lang yung nakita kong ganyan eh. No? At saka minsan, makikita mo sa mga politiko, pag ano po ng reward, no?
Kapag namimigay na yung politiko, lahat na yun nasa likod nandun na sa unahan. Pero kapag si Jesus Christ magbigay ng reward, lahat nandun sa likuran, hindi man lang pumupunta dito sa unahan. Amen? Kita mo may mga bakanting upuan. Pero lahat po tayo, umaasa po sa reward ng Panginoon. Ang sabi niya po dito sa Revelation chapter 22 verse 12. Ang sabi niya po dito. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating ako. Okay, darating siya. Quickly. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang mga ginagawa. Hindi siya nagsabi dito na bibigay ako ng gantimpala sa bawat isa. Ang sabi niya dito, ayon sa kanyang ginawa. So, ibig sabihin, mayroon tayong gagawin para magkaroon po tayo ng gantimpala sa Diyos. Gusto nyo ba ng gantimpalang ganito lang kalaki? Sino yung gusto ng gantimpala gabuko kalaki? Kailangan natin gumawa. Kung gusto natin ng gantimpalang malaki. Kasi kung tayo po yung mga Kristiyano na at ang ginagawa lang natin, pasipol-sipol lang, pa-MLML lang, no? Ay, anong gantimpalang makukuha po natin? Ay, hindi po ba? Kaya nga po mga kapatid, sa aking pagtatapos po, no? Yung muling pagbalik po ng ating Panginoon po, mga kapatid. The coming of Jesus is imminent. Pwede po siyang advance, pwede din po siyang late o delayed, mga kapatid. Ang sabi po sa Luke chapter 21 verse 34, ang sabi po, mag-ingat kayo at huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. So, maliwanag po na kahit sa kahuli-hulihan ng sa buhay po natin, ang Panginoon gumagawa pa rin ng paalala sa bawat isa po sa atin. Ang sabi niya, mag-ingat kayo at huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya. Amen. Kaya namatay po yung mga anak ni Job. Bakit? Nung datnan sila ng araw na yaon, nandun po sila sa pagtitipon, naglalasingan. Nagsasaya sila. Maaring mangyari din po yon sa atin. Kung hindi po tayo mag-ingat sa mga ginagawa po natin. Sapagkat ang kanyang muling pagbalik ay hindi po natin alam. Sinasabi po doon, babalik siya ng agaran. Babalik siya na para siyang magnanakaw sa gabi. Yung walang may nakakaalam. Kasi po mga kapatid, ang magnanakaw po, hindi po yun aakyat sa kanyang pagnanakawan kung mayroon pang gising. Ang magnanakaw wise. Kaya nga po minsan sa pagiging Kristiyano po natin, pwede rin po natin kunin yung pagiging wise ng magnanakaw. Masasabi po natin doon na yung kanyang muling pagbalik, biglaan, no? Parang isang kisap mata po natin, nariyan na sa. Pero hindi po natin alam kung kailan siya babalik. Pwedeng advance, pwedeng delayed. Ganon din po sa buhay po natin mga kapatid. Ang buhay po ng tao, wala din pong may nakakaalam po nito. Pero muli sasabihin ko ito. Ito po yung pangyayari sa buhay po natin na alam po natin lahat. Pero walang may nakakaalam kung kailan. Alam natin lahat na mamamatay tayo.
Pero hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang mahalaga, nagiging handa po tayo sa pagdating ng araw na yaon, mga kapatid. Hindi pa naman hindi po naman huli ang lahat. Ang gagawin lamang po natin, tanggapin po natin si Jesus Christ sa buhay po natin as Lord and Savior. Huwag natin hayaan yung buhay po natin. Kadalasan, ang gusto lang natin, tanggapin natin si Jesus Christ as Savior. Ayaw natin tanggapin na Lord. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nagkakaroon po tayo ng isang magandang buhay pagdating po natin sa langit. Pero kapag hindi natin tinanggap si Jesus Christ sa buhay po natin, nagkakaroon po tayo ng danger sa ating kabilang buhay. Doon po sa eternity life po natin. Kaya wag natin aksayahin ang ating oras. Wag po tayo mag-alangan na lumapit para sumuko sa ating Panginoon. Hallelujah. Isuko natin ang lahat sa Panginoon. And higit sa lahat, don't allow yourself to leave behind. Huwag natin hayaan yung sarili po natin na maiwan po tayo sa sanlibutan. Amen? So naway mayroon po tayong napupulot na aral sa umagang ito. Amen? So ang mensahe na to na siyang magsisilbing inspirasyon sa lahat ng ating mga ginagawa patungo po sa ating eternity life. Amen? So tayo po yung sandaling tumayo at tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord God, muli maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa pagkakataong ito, Lord God. Salamat sa paggamit mo sa iyong lingkod, Panginoon. At naway magkaroon ng kaayusan ang iyong mensahe na narinig ng bawat isa, Lord God. Gamitin niyo po itong tabak, Panginoon, na siyang guguhit sa puso ng bawat isa. At magagamit po sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, Lord God. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa isang matagumpay na gawain na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.